Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga oras na ito. Meron lang po akong i-reveal sa nakita ko sa post. Patungkol po ito sa mga leader sa church at sa mga pastor. Isang pastor po ang umaatake sa kanyang kapwa manggagawa. Nakakalungkot po kasi ang message niya umalis na raw yung mga pastor kanilang kanilang pagtuturo patungkol sa spiritual na kalagayan. Base po sa komento ng napakaraming comments sa iba't ibang sistema, halos nagtalo-talo ang mga mananampalataya sa patungkol sa kanyang mensahe. Para po sa akin, siguro po pastor, kung makikita nyo po ang live ko po na ito, ang masasabi ko lang po, ipanalangin po natin ang ating mga manggagawa. Kung sila po ay mga nanghihina na o halos yung iba talagang tumalikod na sa pananampalataya. Kaya ipag-pray po natin ang ating mga pastor kaysa sila po ay ating i-judge. Mauubos po yung mga pastor. Sino na po ang magtuturo at magpapatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay ibinabahagi sapagkat tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang awa. Ang comment ko po ay ipanalangin po natin ang ating mga manggagawa. Gayon din po kami na mga mananampalataya, mahina sa pananampalataya. Kung ganyan po ang aming maririnig sa inyong panawagan na mag-resign na o umalis na ang mga manggagawa, kung sila ay hindi na nakakapanalangin, nakakanalungkot naman po. Baka matisod po ang mga maliliit na mananampalataya, ay mga baby Christian, baka hindi na po sila magpatuloy base po sa panawagan nyo. Kaya muli, pastor, kung nasaan ka naman po ngayon, ako po ay nananawagan naman din po sa inyo na ipanalangin po natin ang ating mga pastor at wag po natin silang itulak na umalis na sa pangunguna sa gawain. Imbis suportahan po natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin po natin ang bawat isa upang sa ganon ay pare-pareho po tayong makatayo sa ating pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po si Lucas Nagar para po sa Tunay na Buhay.